Pas ka? Nag-booking ka na ka? Pasok na yun sa school ah. Ngayong araw nga pala ay Lunes at first day ng regular na klase sa eskwela. Medyo maganda na rin ang panahon pagkatapos na nakaraan na masamang panahon dahil sa bagyo. At syempre, ihahatid ko ang anak ko sa eskwelahan dahil may kamahalan ng kanyang pamasahe. Kapag nag-commute siya ay aabot din ng 120 pesos. Balikan dahil special trip at putol-putol ang biyahe ng tricycle dito sa amin. At medyo hassle pa nga kahit special dahil mahaba ang pila ng mga estudyanteng maaga rin papasok. Kaya mas mabuti pang ihatid ko na lang dahil sa malaki ang matitipid namin at mas convenient ang kanyang pagpasok dahil nga ang 120 pesos ay malaking halaga na rin. At aabot na rin yan ng 3 hanggang 4 na araw na gasolina sa aking motor. Aabot din kasi ng higit sa 5 kilometro ang layo mula sa aming bahay ang kanyang eskwelahan. Uuwi nga pala ako ulit pagkahatid ko sa kanya at babalik naman kapag oras na ng kanilang uwian. Kaya aabot din ng higit sa 20 kilometers ang kabuuang biyahe. At malaki pa rin naman ang matitipid dahil sadyang matipid sa gasolina ang mga motor ngayon. Aabot din kasi ng 34 kilometer ang katumbas ng 1 litro. Malaking tulong na rin ang masasave na pera at oras. Dahil bukod sa mahal na bilihin, ay talagang masakit sa bulsa, masakit din sa ulo. Isipin ang mga gastusin araw-araw para sa pamilya. Siyempre, dahil pasukan na naman, ay umpisa na naman ang mga sakripisyo ang mga estudyante at magulang. Gigising na naman ng maaga para makapaghanda ng almusal. Lunes at Biyernes yan. Kung minsan nga ay wala pa at okay ng kape-kape. Ang importante, magkaroon ng laman ng tiyan. Palagi kong sinasabi sa anak ko na matutong mag-appreciate sa mga bagay na mayroon, maliit man o malaki, dahil sa dulo ng pagsisikap at pagsisipag sa pag-aaral ay may aanihin bunga sa kalaunan. Ang mahalaga ay parati nakaapak sa lupa. Ay gaano man kalayo ang marating nila balang araw at syempre, lumingon palagi sa pinanggalingan. Yan ay parati kong paalala dahil ang bata, kapag mabuti ang iyong itinanim sa kanilang isipan, ay mabuting bunga din ang kanilang aanihin. Dahil naniniwala ako na kung may diploma ka at may diskarte pa, ay mas lamang ka pa rin sa laban. Pero sabi nga nila, lamang daw ang madiskarte sa panahon ngayon kaysa sa diploma. Dahil kung may diploma ka nga at takot ka naman sumubok sa hamon ng buhay, ay wala din. Parati ka nakadepende sa iba, ay wala din ang iyong tinapusan. Pero kung ikaw ay madiskarte na, kahit walang pinag-aralan o diploma, basta malakas ang loob at magaling makisama, ay madaling kumita ng pera. Sa aking opinion naman, ay talagang mas complete package na. Magkaroon ka ng diploma at diskarte, at tsak malayo ang mararating mo sa buhay. Hanggat may pagkakataon makapag-aral ay sige, i-push mo na ang diploma at samahan pa ng diskarte kalaunan. Katulad ng ginawa mong diskarte kung paano mo nakamit ang iyong diploma sa ilang taong pinagdaanan, pagsusunog ng kilay at puyatan. Kaya ang diskarte ay katumbas din ng galing at talino sa eskwela. Kaya hindi rason na nakamit mo ang diploma pero wala kang diskarte. Sadyang nasa tao na lang yan. Kung sa totoong laban ng buhay takot kang subukan, importante kasi sa lahat ang balanseng pag-aaral. Ipunin ang mabuting natutunan at itapon ang mga negatibo sa kapaligiran. Hindi ko sinasabing kailangan mo ng maraming barkada o kahit sino ay pakisamahan mo para lang mahubog ang iyong pakikipagkapwa-tao. Madaming bata ang sadyang mahiyain o mahina ang loob. In short, mabawa ang self-confidence dahil madalas sila ay nakadepende at hindi lumalabas sa kanilang mga comfort zone. Real talk lang yan. Subukan mong lumabas kasi yan ang nagpapahina sa'yo. Sigurado lalakas ang diskarte mo pag lumabas ka dyan.
Hindi ako eksperto, no? Yan ay aking opinion lamang at lalong hindi ako nagmamagaling. Sa palagay ko, ang mga ugaling ito ay hindi agad nababago. Ito ay sadyang taglay na, ngunit minsan ito ay nababago unti-unti. Sa paglipas ng panahon, sa pagtanda ng tao, unti-unti tayong natututo dahil sa mga experience natin. Siyempre, saludo ako sa mga taong walang diploma, pero sobrang layo ng narating dahil sobrang madiskarte nga sila. Sinamahan pa ng social media na lalong nagpalakas ng diskarte. At sigurado, relate dyan ang mga influencer, mga YouTuber na sobrang yumaman. Kahit ang iba sa kanila ay walang diploma. Kaya't ano't ano pa ang marating natin sa buhay, ay huwag kalimutan magpasalamat sa Panginoon. Yun lamang po, sana ay nagustuhan nyo ang aking video. Maraming salamat po sa panonood.